Good day, sir. So, ngayon papapaliwanag po namin yung aming source code for sending email. Next. Ito lang po yung mga ginamit naming modules para po dun sa pag-send ng email. This is yan po, yung mga email message, yan yung prompt sa import. Yun lang po. So, dito naman po tayo sa email for verification code na. So, meron po tayo diyan na email address tsaka email password sa line 344 tsaka 345. Tapos gumamit po tayo ng isang function na send verification email na meron po tayong mga tawag dun, to email, resident name tsaka code. Tapos may object po tayo na subject, your password reset verification code, bali string po siya. And body. Yung body na do'n po nakalagay yung ise-send po na email. Ta's yung ayun po yung nakalagay po yung code na nandun po sa variable po natin sa module. And sa baba naman po is yung ginamit na mga po yung my multipart, ta's dun na po mai-send yung email address gamit yung sa email address na nakalagay po. Ayun po yung gagamitin para makapag-send ng email sa iba. Ayun po, yung email is yung sa pagse-sendan po ng email, ta's yung subject which is yung sa mismong email na po, ta's yung message attached na po ayun kung ano po yung format nung email na ise-send. And meron din po tayong try tsaka except po dito, which is ayun po yung nagke-error handling po sa'tin diyan. So ayun lang po, next. Next naman po is yung sa email for approval of residence registration po. So dito po meron po tayo sa yung sa ano po, sa email worker po. So dito po meron po tayong created para po sa meron po nandito po yung full name, status, and optional appointment details din po. And then meron din po sa optional na QR code din po based po sa format po. And then may actions din po tayong ginamit na run, which is yun yung main method na nagde-decide kung anong type ng email po yung ise-send po. And if yung appointment po details is nag-e-exist na ibig sabihin na magse-send po yung email na yun magse-send po yun sa email. And then if not po, magse-send po siya ng approval po magse-send po siya ng approval sa mga workers po para po ma-approve. And then meron din po yung sending of approval ng email po. So magse-send po siya gumagamit po siya ng email messages, and makikita din po natin do'n na nagbi-build po siya ng email na mare-receive po ng mga workers and ng mga users din po. Na nando'n po yung subject, sender, receiver, and yung message body din po. So, yung last po namin na email is for appointment email. So, yung kanina is approval. So, kaya po dalawa. Naka-else siya. So, yung una po is transaction ID. Kukuhanin siya from database. So, yung subject po, yung kapag ano po yung ginawang action ng staff, kung approve, decline, yan, reschedule. So, mababago po yung status nun. So, ito yung pinaka-body niya. Then, naglalaman dun yung transaction ID, purpose, date, time. So, lahat yun makukuha sa database. So, kapag na-approve, ayun dun po yung automated po namin na naka-attach na yung QR code. So, makita po natin yung kanina. Kaya may QR code base na nakalagay po dun. So, ayun po, email message from, ayan po yung email namin na ginawa. Then, dun sa email na pagsasendan, tsaka yung subject. Then, next po, ito yung sa pinaka QR code kung ano po yung laman nun. So, para kung paano siya mag-generate. So, yan lang po, QR data, base64. Yung base64 po is kasama rin po yun sa mga ini-import or yung mga modules. So, since attachment siya, so
image. So yun, type PNG, then file name na default. So yung QR code is naka-attach po nga po sa email na ise-send sa resident kapag approve or decline or anong klaseng action po. Ang attachment lang po yun ng email ay ng QR code is kapag approve lang siya. So dun lang magkakaroon ng attachment ng QR code. So meron ding except para in case po na mag-error. So yun lang po ginamit lang din po yung module na in-import na SMTP library, yun nga po, Gmail para maging successful po yung pagse-send ng email and ma-connect siya sa ginawa naming email yun sa app password. So next naman po ito yung kung saan nanggaling yung get transaction. So dito po siya nanggaling. So ayun po, naka-connect siya sa database po namin sa Houselaw. So kailangan magma-match po yun. So yun, kukunin lang po yung transaction ID since ayun yung pinakalaman ng QR code. So kapag in-scan, so i-retrieve niya from database. So yun lang po sa sending email po namin. So thank you po.